Sabi ko nga, mabagal pero maganda yung outcome. Yun yung quality na kailangan natin hanapin o kaya ibigay. Kahit sabihin natin na mabagal, basta maganda yung kalalabasan niya. Yun ang importante dyan. Okay, so gamit yung laser leveler natin, nail gun natin, mas mapapabilis yung mga trabaho na to mga kamusta, para mabilisan at saka accurate yung trabaho na meron tayo. Wow, so kita nyo naman, no? Yan ang kagandahan niya. Sa pagde-design mga kamusta, importante sa interior designing, meron yan mga kasama stair or yung step mga kamusta dapat. So ito nga mga kamusta, no? At chinek ko lang muna bago kami mag-install. Yan, so napaka-importante yan pag bago tayo mag layout, dapat makita nyo muna yung design nyo ng tiles na ilalagay. Morning, ADL Sky Villa. Napakaganda mga kamusta, no? So umaga nga ngayon. Ayan, mamaya pupunta tayo sa site pag uwi natin. Maya maya lang mga kamusta, no? Ayan, sulit na sulit mga kamusta. Napakaganda ng lugar na to. At may papangako ko at babalik ako dito. Ayan. So pahinga lang kami onte. Ay, hindi pala pahinga. Ready lang kami, mamaya uwi na kami, no? Ito yung overlooking niya. Mayroon pang pagtatambayan dito. So pinakita ko rin yan kahapon sa inyo. Ang sarap mahiga. Tapos ang ganda pa ng paligid, no? Mahamog. Kita nyo naman, no? So sulit ang pagpunta natin dito. And happy birthday ulit. Thank you. Birthday niya eh. Ito yung kahilingan niya, kaya naparito kami ngayon. So malapit lang to sa amin. Mga 40 minutes drive, no? Ayan, no? Ganda. Behind the scene tayo. Naglatasal po ko. Ayusin mo ha? Para papasa ka sa akin. Wala maalay takip mo nga shot. Charming ipad. Pahaba na naman yan ba yun? Pag ganyan yung pwesto ng camera, sigurado ako. Ha? Naka 0.5 yan, dapat ito ba? Nakalaban na. Hindi, kung maganyan. Hindi, baliktarin mo. Nagdagdag ko pa eh. Okay, so prepare na tayo para sa pag-uwi natin. Tara. Ano, bago tayo. Ayan, no? Pauwi na sana tayo kaso na-meet natin. Anong paano nyo, kamusta? Jomar Vic Agnes. Ayun, si kamusta Jomar Vic Agnes. Ayun. So, nakita kami dito sa ADL mga kamusta, no? Taga saan po kayo? Bayombong. Bayombong. Ayan, no? Shoutout sa mga taga Bayombong. Ayan, kamusta natin. Kay Lisan yun. Pinag-alam ko yun. Mga Lisan. Ayan, no? Paring gano'n. Maraming salamat kay kamusta Jomar. Napaka-solid. Salamat kamusta. Okay, Thank you so much. Thank you so much. Ingat. Ayun, wala na si Jomar. Sige po, una na rin po kami. Ingat po, God bless po. Okay, thank you so much. Ayan yung mga followers natin. Coming from Bayombong mga kamusta. Bayombong na Nueva Vizcaya. Okay, so uwi na nga tayo mga kamusta, no? Uwi na tayo mga kamusta. Tayo sa bahay ngayon ay preparation, medyo na late na tayo at pupuntang Lamot. Diretso rin tayo ng Lamot mga kamusta, no? Pupunta lang tayo sa nag-start na project natin. Okay, so gamitin muna natin si Syro. Okay, dito na tayo sa ating proyekto mga kamusta, no? Ito yung nag-resume na project natin. Ito yung pangatlong kontrata natin ngayon dito mga kamusta, no? Yan, dito sa Rojas number 4. Okay,
resume tayo dito sa panibagong proyekto mga kamusta. Pero actually ito yung pangatlong project namin dito kung saan pangatlo kasi sabi ko nga dati simulan namin to dati plastering works, CHB laying, tapos sumunod naman yung pag-i-install ng mga pintuan. So sa ngayon resume tayo para dun sa ceiling installation naman tayo. Yan. So andito sila Sir Benny, mararating naman ni Raymar. Andito si Sir Benny. Good morning po. Andito rin sila sir. So ayos tayo mga gamit ngayon. Nandito na yung mga tropa. Si sir. Bali ang gagawin dito ngayon mga kamasa yung ceiling natin. So ito kasama tong baba. Yan. Ang magsisimulan muna natin ay yung taas. Ito yung mga pinalitadahan namin dati mga kamasa, no? Yan, dito yung mga gamit. Kikisamin natin to lahat. So inuuna muna namin itong mga rooms mga kamasa. Yan. So dito yung mga tropa ngayon para masimulan na maayos na lahat. Kasi una namin ginawa dati, plastering works para dito sa taas. Yan. Sumunod naman yung firewall. Yan. Firewall doon. Tapos yung palitada naman sa baba. Ito yung mga ginawa namin dati. Kung lagi kayo nakasubaybay sa vlog namin mga kamusta, mapapanood nyo po ito. So sa ngayon, dito naman tayo. Ayun, paganda nyo, meron na palang bintana. Na matapos kasi yung kisame na ito, yung tiles na yung isusunod natin kagad kung sakali, no? So yun yung mga gagawin natin na isa pa dito. So layout tayo gamit ang laser leveler mga kamusta na para sa ating pagsasiling, which is yan yung napaka-importante dapat yan yung level ng kisame natin na maayos, no? Pakita natin dito gamit yung nail gun, yan lock ko na yan, no? Kapag kami dadaan sila pwede bukas, di ba? Para ay sa mga wilan, para walang madisgrasya dito sa may hagdan habang wala pang railing na. At ito na kasi mga susunod ko sakali. So tapusin natin ito agad kung sakali yung higtan ng kisame. Okay, so gamit yung laser leveler natin, nail gun natin, mas mapapabilis yung mga trabaho na to mga kamusta para mabilisan at saka accurate yung trabaho na meron tayo. So tara, bibiyahe kasi tayo ngayon ng Ipugaw. Pero dadaan muna tayo sa Rosti. Ayun, tumanda na. Ano ay boss? Ay, ayos lang. Okay, good, good. Yan si Jaren, ang pinakamatinding worker ng The Alan Builders. Ayan, no? So, na-install na nga natin yung fascia board. Kung saan, kukumpletuhin natin yan hanggang doon sa dulo, mga kamusta, no? So, lalagyan natin ng fascia board. Yung fascia board na gamit natin dito ay 2x10 by 1.5 na seatway lines. So, available yan sa lahat ng mga bilihan mga kamusta, no? So, pwede nyo gamitin yan kahit na yung kahoy ninyo ay trusses. So, nabanggit ko na yan sa last vlog natin. At ngayon nga, eto, patapos na yung retouching. Pa-final coat na tayo. So, may nagtanong mga kamusta kung ilang araw na daw yung mga tropa ko dito sa labas. Actually, sa pintura, hindi masasabing mabilis trabahuin mga kamusta. Lalo na kung medyo maselan. At maganda rin naman yung outcome na gugustuhin natin. Kung saan hindi naman kailangan sabihin natin na pag tapos na, pag okay na, pag napinturahan, ayos na. So siguro yung iba ganun siguro yung pamamaraan, pero sa amin sabihin na natin meron man kaming pagkakamali, at least hindi po yung sabihin na natin na masakit sa mata, na kung saan hindi naman nakakapanghinayang na gumasto yung kliyente natin, na sabihin natin na pag trinabaho natin tinitingnan lang natin yung kita. So dito break even or kikita ka, ang importante satisfied yung kliyente.
Okay? So, yan. Tinanong din nila kung bakit hindi tayo gumagamit ng sanding machine. Pwede naman yung sanding machine, pero pag retouching mga kamusta, kailangan namin kapain. Kung saan, kahit mano-mano yan. Sa retouching lang naman po yan. Okay? So, yan. At patapos na yung retouching natin, makikita na yung kabuuan niyan, lalo na meron na yung spandrel niyan. Sigurado lalabas na yung ganda niya. Okay? Then pasok tayo dito sa loob kung saan ito na. Ayun na, first coatingan na ng puti yung ating TV console, no? So bali magre-retouch na lang din kami TV console natin. So ayan, abangan nyo to. May design nyo akong gagawin dito. Then dito rin rooted. Then yung drop light natin na-install na mga kamusta. Actually kulang pa yung linya niya. Gagawin pa lang ni Dags, pati yung nandito sa baba. So yun yung gagawin pa dito na isa. Then the rest okay naman na mga kamusta na. Ipapwesto na lang namin to para makompleto na. Then rain shoot, okay na rin. So ayos na rin lahat. Tingnan nyo naman, napakasimple lang. Sa mga hindi nakakapanood ng mga vlogs namin daily, ayan, kung gusto nyo gayahin yan, may tutorial ako nyan. Kahit dun sa pamamaraan ko lang, makikita nyo kung paano ko siya ginagawa gamit lamang ang paleta tsaka maliit na paintbrush. So dito, ayan, pinapadugtungan ko na ng tiles mga kamusta. Diba? So para naman maganda siya tingnan. Actually, ang TNB dapat yan buo talaga yung kanyang tiles para hindi paulit-ulit na pinipintura mo, kasi yung moisture kasi mga kamusta pag pumapasok sa mga pintura natin, tutuklap po yan. Lalo na kung laging na-expose sa moisture, kagaya nito, TNB, ibig sabihin, yung tubig mga kamusta ay nandyan lang. Kaya nga PVC na rin yung nilagay ko dito para sigurado. Pina-install ko na rin yung ating exhaust fan para maayos na. So yung ilaw na ito, hopefully bukas meron na para may install na natin. So ito pa yung hindi ko na natanong kung meron na to, pero sa tingin ko hindi pa ata na-install kasi hindi na tayo yung gumawa na itong code ito tsaka yung electrical niya. So makikipag-communicate na lang tayo dun sa client natin. Okay? So ayos na mga kamusta, no? Napakaganda na. At sabi ko nga, abangan nyo kung ano pa yung mga pagbabago na gagawin natin dito. Sa mga ilang araw, makikita nyo na yung ganda na yung Rojas number 2 project natin. Okay? Ayos na rin natin yun. May bubong na rin yun. Tara, at daan muna tayo saglit sa unang project natin. Okay, project update tayo dito sa Uno, Solano. Nueva Vizcaya project natin. Kamusta, no? So, yan natin. Ganda ng panahon, no? At ngayon nga bibigyan ko kayo ng update dito kung ano na po yung mga ginagawa namin. So, pasok tayo para makita. At ito na nga yung ating stair, mga kamusta. Hindi ko alam kung natapatan na, diba? Tunog bakal o kaya lata, pero mukha siyang kahoy. Hello ma'am. Hello po. Yan, no? Diba? Napakasimple lang. Ganito lang yung husband na gusto kong ilagay at maayos. Wow. So kita nyo naman, no? Yan ang kagandahan niya. Sa pagde-design mga kamusta, importante sa interior designing, meron yan mga kasama stair or yung step mga kamusta, dapat pareha sila. O kaya sabihin na natin merong kapareha. So importante yan para hindi nawawala yung tema natin. So napakaganda niya na. Bakal po yan pero para ng kahoy. So yun ang kagandahan niya. So ito naman, bago namin siya isalpak, i-finish muna natin. So yan yung ginagawa ng tropa ngayon. Yan, may mga pintuan na rin. So ngayon, pinapasta muna nila yan and then lalagyan ng mga hinges para makompleto na. At dito sa parte na to, ayan, so yung kompleto lang naman na yung pintura natin o yung masilya natin then bago tayo mag-primer. Then ito, yung paglagyan ng yung ating wine glasses. So may secret part, no? Hindi mo alam kung saan pupunta o kaya nakalagay yung wine glass mo kasi meron to. So
So, ito, ang gagandahan na eh. Lalagyan na lang natin ng kulay yan para madali. So, dito na lang sa parte na ito kung sakali. Para maayos. Okay. So, tingnan natin dito sa malayuan. Kompleto na. Iba lang talaga pag meron na yung mga doors niya. At sadyang magpapaganda talaga ng kisame natin. Ay, yung yung ating kitchen. Then, pares ng ating kisame. Diba? Ayos na. Na, Harvey? Ay, kinmo daw ka. Ni Jason, mailiw ki ni Berhel di Kalman. Okay. So, pakompletuhin na lang natin to mga kamusta na. Para maayos na. And the rest, okay na rin mga kamusta. Ito yung lagayan na lang ng TV dyan. Yan na lang yung gagawin natin. Then, ayos na lahat. Okay? So, sunod natin yung ibang parte naman ng tatrabahuin natin dito pagka naiayos na lahat yung kailangan maayos. At yung ilalim na ito, ayan, bali tinalis na rin natin bago natin salpak yung ating pang ilalim na cabinet. Okay, so merenda muna tayo mga kamasat bago tayo bibiyahe. So hindi na ako nakapunta ng Ifugao project mga kamusta gawa ng sobrang sakit ang puso ko kanina. Ay, ulo tsaka yung puso ko. So bali bigla akong inatake mga kamusta. Kaya hindi na ako umalis. Bali bukas na lang. At nag-rest ako. Ngayon nga 2:30 PM na. So pupunta na lang ako dito sa project dito sa Rojas number 3 para ma-check yung itatalis natin doon. Saan muna tayo ng Rojas 2. So ito na yung kulay. Wow, ang ganda na. Ayan, gusto kong kulay na ilagay talaga dyan. So actually kanina nung pinakita ko sa inyo ay pumunta ako dito sa side. Kita niyo yan? Diba? So medyo pansin niyo yan. Nagre-reflect siya gawa ng kakapinduran sa part na yan. Bali ito mga kamusta kagandahan niya kapag final coating para sa akin. Pag nakikita mo, pag nasa side ka nakikita mo na wala na mga kung ano-ano mga itsura, may mga scratches o kaya bako-bako. Talagang maganda na ho siya. So sabi ko nga, mabagal pero maganda yung outcome. Yun yung quality na kailangan natin hanapin o kaya ibigay. Kahit sabihin natin na mabagal, basta maganda yung kalalabasan niya. Yun ang importante dyan. So ang pagtitingin ng wall kung ito'y maayos talaga, punta kayo sa side. Kita niyo yung reflection. Yan o. Pupunta ka lang sa side para makita nyo kung may tama o wala. So ito mga to, kanyan, retouch. So ayusin pa, hindi pa to yung final cut natin. Ngayon, gusto ko lang ipaalam para dun sa mga nag-uumpisa tsaka medyo meticulous ang mata, no? Sabihin natin, hindi naman 100% na kami maayos magtrabaho kasi sa construction at merong mapapansin o makikita ang mga tama. So, walang 100% yan kahit sino pang perfecto ang pupunta dito. Kahit sa saang portion ng construction works mga kamusta, no? So dito, gusto ko lamang pong ipakita sa inyo na kahit na maliliit na detail ay maganda yung kalalabasan yan basta maayos yung finish niya. So ang pagtitingin ng ganitong quality mga kamusta, dapat pumunta lang kayo sa side para makita nyo kung ito ay may tama o wala. So using semi-gloss mga kamusta, yan po yung ginagamit natin para sa finish ng wall natin. Para kung sakali malagyan ng dumi, madali lang siyang punasan. Okay? Ayan, no? Napakaganda niya na. Lalo na pag punta natin sa part na to. Spandrel na lang ang kulang talaga niya para buong buo na. Oh, ganda.
Pasok tayo sa loob para makita yung ginagawa ng tropa. Yun, pinipinish na namin mga kamusta, no? Pasto, kakaspihan na lang natin. Dito naman, kompleto na lang natin to. Yung ating drop light. So i-adjust ko pa to, papa-adjust ko pa. Then install na rin nila ilaw dito. Then yung fluted na, pagkatapos lang na ma-finalize to. Yes, yung install na rin yung fluted dyan. And then okay na. Siguro mga sabihin na natin hanggang bukas mga kamusta, pag na oras lang na ayos na yung wall na yan. Then pwede na tayong mag-finalize. At magta-turn over na tayo dito sa loob mga kamusta, pagka meron na rin yung ilaw niya. Tsaka dito. So yun na lang yung gagawin namin. Kasi yung sa labas maganda na rin mga kamusta, spantrail na lang din yung gagawin. Ayan si Jaren, no? Yung artista sa grupo ng The Alan Builders. Mas sikat sa akin to mga kamusta. Kape tayo. Basic sabi niya, pagka yung mga mahihirap, basic, no Jaren? Magaman, Jollibee. Kinangit ko kinantatay ni Shakti Mayaman ko sa tatay. No. Oo, bagang Mr. ang biniganay. No pansin ako kamo. Bagam. Okay, so tara at punta tayo dun sa Ross number 3 project natin. Okay, ito na yung mga buhangin natin. Pinadeliver ko. Tapos yung semento, tela adhesive. So ito yung tiles. Ayun. So layout tayo mga kamusta, no? Para sa tiles installation kasi yung ating wall tsaka ceiling mga kamusta hindi pa to na finish. I-finish pa natin yan pagka naayos na natin lahat to. Okay. So itatiles na muna natin. So ito yung gagawin namin ngayon. At check ko muna yung tiles. So, bali ito yung napili nila madam. Actually sila na yung bumili kasi naghanap kami. At ito pa lang yung ito yung gusto talaga nilang tiles. So meron akong sample doon na kung saan yun yung pinagpipilian dati. So i-check ko lang kung paano yung haspe niya, kung tabi mo lang, tingnan mo yung arrow. Yan, para makita. So ito nga mga kamastano, at chinek ko lang muna bago kami mag-install. Yan, so paka-importante yun pag bago tayo mag layout, dapat makita nyo muna yung design ng tiles na ilalagay. Okay, so gamit ang laser leveler, yun na po, mag-layout tayo. Okay, so ayan, bukas diretso na yung paglalatag natin dito. So ngayon, layout muna. Sakto at walang kuryente bukas, kaya kailangan na muna namin mag-layout ngayong araw na to. Okay, so tara at punta na rin tayo sa bahay. Okay, dito na tayo sa bahay mga kamusta, no? At yan, hanggang dito na lang din yung video natin. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa maghapon at sa pagsama nyo rin sa akin sa birthday ng aking anak. Thank you so much mga kamusta. Bukas kita-kita tayo sa Lamot at saka sa Kiangan Ifugao project natin. So hindi nang talaga kinaya ng katawan ko. Kaya ng isip pero hindi kaya ng katawan kanina. Kaya yan, kita-kita tayo sa susunod na vlog. Ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye.